Missions Month, we are talking about the scripture from Colossians chapter 1. No, dyan tayo ahalungkay ng mga pag-aaralan. So, noong nakarang linggo, nalaman natin, no, ipaparaphrase ko po yung ating mga natutunan in previous week. Sabi po doon, ang Diyos ay aktibong kumikilos at gumagawa sa kanyang misyon ng pagtubos sa mundo sa pamamagitan ni Jesucristo Jesus. Ikaw at ako ay tinawag at tinanyayahan na makibahagi sa kanyang ginagawa. Take note mga kapatid, ikaw at ako ay tinanyayahang makibahagi sa kanyang ginagawa. Ang pagmimisyon po, ulitin ko po, at uulit-ulitin namin lagi, na ang pagmimisyon po ay hindi lang trabaho ng ating pastor. Hindi lang yan trabaho ng ating church leader. Trabaho po ito ng bawat isa sa atin. At sabi din po doon, habang lumalalim tayo sa pagkilala kay Jesus at pagmamahal sa Kanya, lalo tayo nagiging masigasig sa pagbabahagi ng Kanyang salita, ng Kanyang biyaya at pagmamahal sa mga hindi pa nakakilala sa Kanya. Gaya nga po ng paulit-ulit namin sinasabi, marami pa po tayong tatrabahuhin. Marami pa pong hindi nakakilala sa Kanya. Marami pang tao ang walang idea kung sino po ang ating Panginoong Jesus. And then sabi doon, walang limitasyon sa kung ano ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan ng isang lalaki o babae na ibinigay ang kanilang lahat para sumunod kay Jesus. Ang misyon po ng ating simbahan ay sentro ng ating pagkikilanlan bilang mga tagasunod ni Kristo. Ito po ay hindi lamang tungkol sa pagpunta natin sa simbahan, ngunit patungkol sa pagiging simbahan. Tandaan po natin yan, ha? Hindi lang po ito tungkol sa pagpunta natin sa ating simbahan, kundi patungkol din sa pagiging simbahan at sa mundo. Ang pagiging simbahan ay hindi lamang tungkol sa pagsunod ng mga ritual ng relihiyon at paggawa ng aktibidad sa simbahan tulad ng ating worship service, fellowship, midweek service and prayer meeting, small group, at iba pa. Lahat po ng ginagawa natin ay may kinalaman sa simbahan. Ang pagiging simbahan po ay tungkol sa pagiging isang pagpapala sa mga tao, sa paligid natin, at sa mga iba pang nasasakupang rehiyon. And sa Colossians chapter 1, verse 7 to 14, si Pablo po ay nagbigay ng malinaw na pangitain ng misyon ng simbahan at kung paano tayo tinawag upang isabuhay ito. Galing po yan doon sa pinag-aralan natin last week. And sa talata po na binasa natin kanina, salamat po kay Brother Belen, sa kanya namin nalaman ang iyong pag-ibig na naayon sa Espiritu. At kung bubuksan po natin, no, at kung palalalimin pa natin, malinaw na sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang panalangin para sa simbahan ng Colosas na punuin sila ng Diyos ng kaalaman sa kanyang kalooban, sa pamamagitan ng lahat ng karunungan at pangunawa. And ngayong umaga, pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na alam natin makakatulong para po sa misyon ng ating simbahan. Sa pagmimisyon, sa magiging misyonary. Kaya lagi po namin sinasabi sa ating mga leaders na ipinagpe-pray po dapat natin yung ating mga misyonary. Yung mga nagbabahagi ng salita, lalo-lalo na po yung mga gumagawa noon in cross-cultural mission. Ano pong ibig sabihin nun? Yung pumupunta ng ibang bansa, yung pumupunta ng ibang lengguwahe, kumari pupunta ka sa Bisaya, sa Mindanao, sa mga Tausug, sa mga Muslim, magbabahagi ka ng salita doon. Pinagpipray po dapat natin yun. At ngayong umaga, 3 punto po yung pag-uusapan natin. 3 punto na may kinalaman sa ating pagmimisyon o pagmiministry. At itong 3 punto na ito,
ang sa tingin ko at sa tingin po natin lahat na kailangan natin gawin para sa ating Panginoon. Unang punto po na titingnan natin, first point, being filled with the knowledge and wisdom of the Bible or the Gospel and the power of the Holy Spirit is the key for fruitful and effective ministry. Ang Diyos ay nagpahayag. Kanyang kalooban at layunin ang kanyang salita. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Amen po ba? Alam natin yan. Alam na ng Saturday Schooler yan na ang lahat ng salita ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtuwid, at pagsasanay sa patwiran. Meaning, pag tayo po ay nagbabasa ng Bible, aminin nyo man sa hindi, tatamaan at tatamaan talaga kayo nito. Ang Bible po ang pinakamasakit na sandata para sa atin lahat. Tama? Amen? Pag ikaw tinamaan nito, aaray ka talaga ng todo. At pakiramdam mo, parang kilala ka ng Diyos. Hindi lang parang, kilala ka talaga ng Diyos. Alam niya yung bawat galaw mo. Alam niya kung Kristiyano ka lang pag Sunday. Monday to Saturday, ewan ko na lang. Alam ng Diyos kung paano tayo gumalaw araw-araw. Sabi ko sa unang, ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamamahal. Bakit? Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang ating personal po na spiritual na paglago, ministeryo at misyon ay nakasalig po sa Ebanghelyo, sa salita po ng Diyos. Dito tayo umugot. Dito tayo kumukuha ng lakas. Mahalaga na para sa atin, bago tayo magmisyon, bago po tayo gumawa ng ministry, bago tayo kumilos sa gawain ng ating simbahan, dapat meron po tayong sapat na kaalaman sa salita ng Diyos. Sabi nga, you cannot give what you don't have. Tama naman. So, hindi ka pwedeng magturo ng salita ng Diyos or hindi mo pwedeng sabihin sa tao na magbasa ka ng Bible tapos ikaw, hindi ka nagbabasa. Mahirap yun. Mahalaga po na dapat meron tayong hawak na salita ng Diyos na pinanghahawakan na karunungan. Binigyan diin ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas ang kahalagahan ng pagiging mapuspos ng kaalaman sa kalooban ng Diyos. Pag sinabi natin mapuspos, dapat meron tayo nun nandito sa puso natin. Dapat meron tayo sa ating pamumuhay. Kapag napuspos tayo ng banal na Espiritu, naalaman at naunawaan natin ang kalooban ng Diyos at ang kanyang layunin, magkakaroon po tayo ng habag sa mga naliligaw at magiging masigasig tayong magbahagi ng salita ng Diyos para ibahagi natin yung pagpapala ng ating Panginoon. Pag meron tayong guidance ng ating ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, meron tayong lakas ng loob para ibahagi po yung salita ng ating Panginoon. Magkakaroon tayo ng lakas ng loob dahil alam natin na filled tayo ng knowledge and wisdom ng ating Panginoon. At nasa atin ang patuloy na gabay ng banal na Espiritu. Minsan dito tayo natatakot, mga kapatid, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi akala natin, hindi natin kasama ang Diyos. Wala tayong guidance ng banal na Espiritu. At kung titingnan po natin, at kung babasahin natin ang banal na aklat, malinaw na sinabi na kasama natin ang ating Panginoong Jesus. Ano man yung ginagawa natin. Take note ano man yung ginagawa natin. Pastor, paano po kung gumagawa ako ng masama?
Kasama ko pa po ba ang Diyos? Kasama ko ang Diyos. Kasama mo ang Diyos at itutuwid ka niya dyan. Eh, paano po kung nahulog ako sa mga mali? Kasama ko pa rin ba ang Diyos? Kasama mo pa rin ang Diyos. Mas na naingalan sa iyo si Satan. Meaning, mababaw pa yung ating pananampalataya. Mababaw pa yung ating kaalaman. Mga kapatid, hindi po tayo malulunod kay Satan kung malalim po yung ating pananampalataya. Kung malalim yung ating pinabuhugutan. Kung malalim yung kapit natin sa ating Panginoon. Pansinin nyo, kung ikaw ay bata pa at hawak-hawak ka ng nanay mo sa kamay, hindi ka maliligaw. Pero kung ikaw ay pinakawalan yan, bata ka pa, tinuruan kang mag-commute mula dito papuntang Santa Lucia, 4 years old ka pa lang, ano kaya sa tingin nyo? Mawawala at mawawala kayo. Maniwala kayo sa akin. Kahit sabihin mo na nanay mo, pumunta ka lang ng Bilya, mag-abang ka ng jeep, biyahing Santa Lucia o kaya tropical. Eh, 1 minuto ka lang na 4 years old, 1 minuto nakaupo dun sa jeep, bababa na yun. Kasi wala yung nanay niya, tama? Ganun din, pag wala tayo sa piling ng ating Panginoon. Maliligaw at maliligaw tayo. Amen? Amen. So, paano ba tayo lumalago sa ating kaalaman sa Diyos at sa Kanyang salita? Ano ang ginagawa nating hakbang para lumago ang kaalaman natin patungkol sa Diyos at sa Kanyang salita? Ano-ano kaya yung ginagawa natin? Umaten tayo ng Sunday worship, mga fellowship, kaya nga yung ating mga youth and teens, dinadala natin sila every time na meron youth and teens fellowship. Meron din tayong small group, ano pa? At marami pang ibang ginagawa niya. Saturday school, no? Meron tayong mga ganyang gawain. Kaya lang, ito ang tanong. Kumusta ang Bible reading life natin? Pag ikaw kayong naka-assign ng scripture reading ng Sunday, doon pa lang tayo magbubukas ng Biblia. Yun lang. Ay, ako palang scripture. Basahin ko. One hour before, bago ka magbasa, doon ka palang nagbasa. Hindi po ganoon mga kapatid. Araw-araw po, buksan po natin yung ating Biblia. Mahalaga po ang salita ng Diyos sa buhay natin bilang isang Christian. Lalo na kung ikaw ay tinawag para sa ministry ng ating Panginoon. Kanina sa praise and worship team, napakaganda ng devotion, napaka-relevant. Sabi ko nga, ayaw ko na yung message to. Halos parehas lang naman. It's all about calling, yung kanina. So, paano ba tayo tinawag ng ating Panginoon? Iba-iba po tayo ng iba-iba po tayo kung paano po tayo tinawag. Sabi nga kanina, meron tinawag na pastor, meron tinawag na Bible study teacher, no? Mga teacher na Saturday school, iba-iba. Meron musikero, meron taga-awit, iba-iba tayo ng tawag. Pagkakatawag ng ating Panginoon. Pero yan ay may kinalaman sa ministry ng ating Panginoon. Kaya ang pagbabasa po ng Biblia ay mission natin para po palaguin yung ating spiritual na pamumuhay. Pastor, magbabasa na lang ako ng Bible, hindi na lang ako makikinig ng sermon every Sunday. Pwede din naman. Pero gumawa ka din ng manuscript, sermonan mo din yung sarili mo. Kasi, the more na nagbabasa ka ng Bible, meaning dapat kaya mo nang ituwid yung sarili mo sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng Bible. Minsan, ang iniisip ng tao, ito, kadalasan to, ang pagbabasa ng Bible, boring. Yun yung subjective reflection ng isang tao. Boring, nakakaantok. Isang chapter pa lang ng Bible, nakatulog lang. Tapos sasabihin, wow, puspusan siya magbasa ng Bible, nakatulog sa Bible. Yung pala, hindi nila alam. Pinantok lang talaga sa Bible. Isang chapter pa lang.
Alisin po natin yung mindset na ang Bible nakakaantok pa sa akin. Before you read the Bible, you meditate, you pray, mag-pray ka muna. Nagabayan ka ng banal na Espiritu. Para lang sa ganun, hindi ka antokin. Maniwala ko ngayon sa inyo, totoo yun. Ako po before, pag ako nagbabasa ng Bible, inaantok talaga. Pero sa paglalim po ng ating panahon, talagang mapapalabang ka na ng antukan kasi guided ka na ng banal na Espiritu. No? Lagi po natin tandaan, ang Biblia ang ating sagot sa lahat ng problema natin. Kung lubog ka, magbasa ka ng Biblia. Kung nahihirapan ka, kung punong-puno ka na ng problema, Biblia ang sagot. Hindi mo na kailangan tawagin si pastor dyan sa opisina. Pastor, lubog ako. Marami kong pinagdadaanan. Hindi mo ba akong ipag-pray? You should pray when you read the Bible para mapagaan yung kalooban. That is very true. Kung tayo ay hirap na, ang Biblia ang sagot. Next, pangalawang punto po, ito rin minsan yung nakakalimutan natin. Kaya po tayo natatakot mag-mission o mag-ministry, maging kagamit-gamit sa pagtawag ng ating Panginoon. Yan ako, aminado ko dito, dumating din ako sa puntong ganito na kulang ako sa ganito. Akala ko, wala akong ganito. Our second point, Christ's power is sufficient to enable us to live with integrity and serve in ministry and mission joyfully, obediently, and faithfully. Sapat na po ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo po ay mamuhay ng may integridad at maglingkod sa ministry na magmisyon ng may kagalakan. Magmisyon ng may kagalakan. Hindi yung magmisyon ng napipilitan. Sinabi po dyan, magmisyon ng may kagalakan. Masunurin at matapat. Sabi po sa Colossus, chapter 1, verse 11 to 12, na pinalakas ng buong kapangyarihan ayon sa kanyang maluwalhating kapangyarihan upang tayo ay magkaroon ng malaking pagtitiis. Malaking pagtitiis at pagpapahinuhod ng may galak at magbigay ng masayang pasasalamat sa Ama. Gaya nga po ng sinabi ko, struggle ko ito kanina. Lagi-lagi noon, pinagdaanan ko ito, naranasan kong matakot at magbahagi ng salita ng Diyos. Noon, pag may assignment kami sa OT noon na pastoral prayer ba yun? Pastoral prayer and preaching. Kung gagawa ka ng sermon, ayaw ko nun eh. ayaw ko nun. Kasi pakiramdam ko, ang dami mong kailangan gawin. Pakiramdam ko yung magsusulat ka ng 5 page. No, 5 page ng bond paper. Ang sakit sa kamay. No? Iniisip ko, hindi ko kaya. Pero kung iisipin po natin, ang Christ's power is sufficient for us to enable to do that. Kaya-kaya natin. Amen? Ang pagbabahagi po ng Ebanghelyo ay maaaring maging mahirap. Sinasabi ko po yan. Ay maaaring maging mahirap. Mahirap magsalita tungkol sa ating pananampalataya. Mahirap magsalita ng pananampalataya natin sa pinagtatrabahuan natin, sa pamilya natin, kamag-anak natin, at higit sa lahat, sa mga estranghero na hindi pa natin kilala. Mahirap po magbahagi ng salita ng Diyos. In my experience, nung ako po ay tanungin ni Kuya Ed ng iProtect, no, kung pwede ba kami mag-start ng gawain sa iProtect, nangamba ako. Natakot ako. Kasi kilala nila ako noon as a bully, joker, no? Mahilig lang tumawa ng tumawa, mag-joke ng mag-joke, mambully. And natakot ako kasi pakiramdam ko walang maniniwala sa akin.
Walang maniniwala sa akin pag ako ay nagbahagi ng salita ng ating Panginoon. Sa pamilya ko, sa kamag-anak ko, takot na takot ako doon magbahagi ng salita ng Diyos. Especially doon sa nanay ko. Sa nanay ko, takot na takot ako doon magbahagi ng salita ng Diyos. Dahil alam ko na devoted siya ng simbahang Katoliko before. Malaki yung kinakatakot ko. Napaka-questionin niya yung pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Pero na-overcome ko po yun. Nung ako po ay nag-short exhortation dun sa laway ng aking tito na namatay. No, halos lahat ng kamag-anakan ko nandun. Mga 80% ng kamag-anak namin nandun. And halos lahat sila matindi yung kapit dun sa paniniwalang na buhay akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Ganun yung mga matatanda noon, yung mga tita noon, mga tita-tita ko noon. Maniwala kayo sa hindi. Nung nalaman ng nanay ko na nagpastor ako, isang buwan di niya akong tinipo. Isang buwan di niya ako pinansin. Isang buwan halos hindi niya ako kausapin pag nakikita kami sa bahay. Nagpapabless naman siya. Pero hindi niya ako kinakausap. Tapos kunwari, bibili ng ulam sa talipapa. Aalis. Pagbalik niya, wala na ako doon. Kasi hindi naman ako doon nakatira eh. Pero alas 8 ng umaga, bumibili ng ulam ng talipapa para sa pananghalian. Napakaaga naman yata. Diba, gumagawa lang siya ng eksena para hindi kami magkita. No, pero nagkaroon kami ng time para makapag-usap. Pinaliwanag ko naman sa kanya. Hindi ako lumipat ng reliyon. Nagbukas lang ang aking isipan sa kung ano ang tama. Sabi niya, okay, anak. Isa lang naman yung Diyos na sinasamba na. Yun naman pala eh. Ba't umabot pa na isang buwan? Diba? Aminin niyo po sa hindi. Mahirap po magbahagi ng salita ng Diyos sa kapamilya natin. Sa kamag-anak natin. Paano pa kaya kung estranghero? Yung bumibili ka lang ng sukam tapos may kasabay kang bumibili, babahagihan mo ng salita ng Diyos. Paano kaya yun? Napakahirap, di ba? Dapat sundin po natin mga kapatid yung utos ng ating Panginoon na go and make yun, gagaling na Saturday schooler. Ay, hindi pala, dito pala yun. Dito pala yung Saturday. Diba? Go and make disciple. Ngunit kung sa kamag-anak natin, sa estranghero kakilala natin, sa kapamilya natin, sa trabaho natin, natatakot tayo magbahagi ng salita ng Diyos. How much more doon sa cross-cultural mission? Alam po ba natin na the Philippines is inhabited by more than 182 ethno-linguistic groups, many of which are classified as indigenous people. Ito yung mga taong may iba't ibang kultura, may iba't ibang lengguwahe. Merong umiiral ng mga paniniwala sa relihiyon at mga hadlang sa wika. Mahirap at nakakatakot gumawa ng misyon sa mga ganun. Kagaya nga po ng binanggit ko kanina. Sa subject po namin, biblical basis of mission, may tanong po yung prof namin. Paano daw po ba tayo magbabahagi ng salita ng Diyos sa mga Ilocano, sa Bisaya, o kahit sa mga Muslim o Tausug, at marami pang iba? Anong hakbang ang unang-una nating gagawin? Ano kaya sa tingin niyo mga kapatid? Sabi nung aming professor, our first step. Ito mali ako, try nyo lang. Kasi ito yung sagot ng aking teacher. Our first step is to learn their language. Tama naman. Magsalita ka doon, Tagalog ka, magsalita ka ng Tagalog doon, pag hindi batuhin ka ng mga... o kaya, hindi naman batuhin, no, sorry. Layasan ka ng mga yan, kasi hindi ka naman nila maintindihan. Ang unang hakbang na gagawin natin is aralin natin yung kanilang salita.
Kailangan mong matuto sa wika nila. Kaya nga minsan pinag-aaralan ko na magsalita si Teacher Ay sa kasi Nanay Nelly. Kasi nahihirapan ako kay Nanay Nelly kung nagsasalita. Ano yung mabilis? Ano nga yung salita niya na? Ilocano ba yun? Alis di ko na lang maintindihan eh. Kaya sasabi ko, Nay! Lalo na pag sila ni Teacher Ice nag-uusap, na lang ako eh. Diba kasi sila ni Teacher Ice nagkakaintindihan. So, ganyan po kahirap pag cross-cultural mission. Sa Mindanao po, may mga lugar na hindi kumakain ng dinuguan. Hindi lahat. No, meron mga lugar na hindi kumakain ng dinuguan. Central Luzon and here sa NCR, we eat dinuguan. Tama? Kumakain tayo ng dinuguan. Ako, favorite ko yun. And sabi ng prof namin, pag ikaw pastor dito sa Manila, nalipat ka sa Mindanao, sa church na hindi kumakain ng dinuguan, hindi pwedeng sila yung mag-a-adjust sa'yo. Tama naman. Hindi pwedeng sila yung mag-a-adjust sa'yo. Ikaw yung mag-a-adjust. Ikaw yung hindi nakakain ng dinuguan kahit favorite mo pa yan. Ganyan po kahirap. You need to learn their language. You need to learn their culture. Kailangan mong sumubay sa kanila. Sa hirap ng buhay, napakahirap magbahagi ng salita doon. Kaya kailangan mong aralin yun. At eto pa, yung nagiging struggle ng mga nagpo-cross culture mission financially. Butas talaga yung bulsa mo dahil. Mabubutas at mabubutas. Kasi karamihan sa kanila, sarili nilang pera yung ginagastos nila doon. Kaya nga tayo mga kapatid, dito po sa ating denomination, meron tayong 300 monthly to support our missionary, our church planting. Kasama na po yung ating missionary. I think yung 300 monthly na yun ay naka-separate. No? Ang men's department ang dapat gumagawa nyo. So, ngayon 2024, blanco tayo. Blanco tayo. Parang huling balita ko, February pa lang yata yung huling nakapagbigay tayo. So, kaya nga, gamitin ko na rin itong pagkakataon na to. Sa Saturday po, ang mga men's department, no, headed by our Pastor Marlon. Kasi wala na po si Pastor Den, nalipat po na ibang church. Siya po yung presidente ng ating men. So, ngayon po ay hinawakan muna ni Pastor Marlon. Magkakaroon tayo ng meeting this coming Saturday after PAUD practice. So, sana, kasi karamihan naman ng men nasa PAUD. So, doon na lang namin nilagay. Para mapag-usapan natin yung mga ganyan-ganyang bagay. No, kasi white as snow tayo doon. Blanco, wala tayong bigay. So, yun po yung mga dahilan kung bakit natatakot tayo mag-mission. Una, kailangan dapat natin aralin yung kanilang lingwahe, yung kultura, and yung suporta. So, yung 300 monthly. Kaya mga kapatid, ang mission po ng simbahan ay binibigyan kapangyarihan na maluwalhating kapangyarihan ng Diyos. Ito po ay hindi isang bagay na magagawa natin sa ating lakas. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang matiis ang mga hamon. Every time na nag-mission tayo, marami tayong pagdadaanan ng hamon. Malalagpasan natin yun sa tulong ng ating Panginoon Jesucristo. Kailangan natin magtiyaga ng paghihirap at gawin ang lahat ng ito ng may kagalakan. May mga missionary po na ginagawa yung pag-mission ng walang kagalakan. Hindi ko naman po nila lahat. Pero ang ending, isang buwan, 2 buwan, minsan isang linggo nga lang, they back out. Ayaw na nila. Hindi sa ayaw na nila magpastor, pero ayaw na nilang tumawid ng ibang bansa o ibang lingwahe. Sa Mindanao, sa Japan, sa Dubai, marami po tayong missionary doon na nagbaback out. Kasi nga, mahirap, may hamon. Kaya pakatatagan po natin yung ating kaisipan, palalimin po natin yung ating pananampalataya, at
higit sa lahat, bigyan po natin yung ating sarili ng pagmimisyon ng may kagalakan. Ngayon, tanong, sa anong mga bahagi ng ating buhay at ministeryo kailangan natin hanapin ang lakas ng ating Panginoong Hesus upang makatagal at maging matyaga sa mga gawain at hamon ng ating kinakaharap. Kung minsan, nasisiraan na po tayo ng loob, nahihirapan na tayo sa ministeryong ginagawa natin, kahit dito din po sa church na. Kung every time, kada Saturday na lang ako nagluluto, wala pang iba dyan. Kada Saturday na lang ako yung nagtuturo dito sa Saturday school. Kung kayo po ay nahihirapan, tandaan po natin, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa atin. Yan ang kailangan natin para malagpasan ang lahat ng pagod na nararamdaman natin. Hilingin natin sa banal na Espiritu na puspusin tayo, buhayin tayo, pasiglahin at ikayatin tayo. Amen? Yan po yung lagi niyong tatandaan. Sabi nga po sa Philippians chapter 4 verse 13 I can do all things through Christ who strengthens me. Diba? Siya ang ating kalakasan at walang makakasira sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Our third point, being in Christ give us grateful heart. Napakaganda. Ang pagiging na kay Kristo ay nagbibigay sa atin ng pusong nagpapasalamat. Ang pusong nagpapasalamat ay bahagi ng biyaya na binibigay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kapag tayo po ay na kay Kristo, tayo ay marunong magpasalamat. Magkakapagpasalamat tayo sa gitna ng lahat ng kahirapan, pagtitiis, pagkabigo, at sakit na ating kinakaharap. Gaya nga po ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, chapter 12, lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Ang pasasalamat ang isa sa pangunahing ginagawa ng isang Kristiyano. Pagpapasalamat ang pangunahing ginagawa ng isang Kristiyano. Marami po tayong dapat ipagpasalamat. Kahit gaano karami yung pagsubok na kinakaharap natin, naniniwala ako na mas marami pa rin tayong dahilan para pasalamatan ang ating Panginoon. Amen po ba? At isa na po dito ang ating kaligtasan. Sabi po sa karugtong na verse, in verse 13, ito po yung karugtong, dahil kailangan nating magpasalamat, dahil sapagkat iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at dinala tayo sa kaharian ng anak ng kanyang inibig, na sa kanya ay mayroon tayong pagtubos ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Through Jesus Christ, God has qualified us to share inheritance of His people. Tayo ay naging tagapagmana ng kayamanan ng Diyos. Amen? Sa pamamagitan ni Jesucristo, tayo po ay naging bayan ng Diyos. Tayo ay niligtas mula sa kadiliman at dinala sa kaharian ni Kristo. Colossians chapter 1 verse 21 to 23, sabi dito, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong ipagawa at pag-iisip ng masasama. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay pinagkasundo kayo sa Diyos, nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang bungis. Subalit kailangan niyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot na magandang balita na inyong naririnig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balita na ito na ipinapangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig.
lumayo tayo sa Diyos at naging kaaway ng ating Panginoon. Ngunit, sa pamamagitan ni Jesucristo, tayo ay nakipagkasundo sa Diyos. At tayo ay pinababalan. Ginawa ni Jesucristo ang lahat para sa atin. Tama po ba? Lahat. Kasama yung pagtubos ng ating mga kasalanan. Ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo ang naging susi para maramdaman natin na mahal tayo ng ating Panginoon. Sa pagkapako niya sa krus ng Kalbaryo, ang una nating naramdaman ay ang pag-ibig niya sa atin. Amen? Mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Ay kailangan pinagpapasalamat natin araw-araw. Napakagandang tagapagligtas na meron tayo. Nilikha niya ang lahat ng bagay. Sa kanya lahat. Magkakasama ang mga bagay. Siya ang ulo ng lahat ng mga bagay. At lahat ng kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa kanya. At ang kahangahangang bahagi nito ay tinatawag niya tayong kanya o sarili niya. So karapat-dapat siya sa lahat ng papuri, lahat ng kaluwalhatian, lahat ng pagsamba ay nararapat lang sa kanya. Ngayon, pag meron tayong mga pagpapala, magbibigay ba tayo ng kaunti sa ating Panginoon? Mag-o-offer ba tayo ng minimal sa ating Panginoon? Dapat buo. Buong buhay natin. Hindi tingi-tingi lang. Hindi tingin pa sa salamat, Lord, magpapasalamat ako ngayong araw. Bukas, baka hindi na. Araw-araw, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Saliksikin natin ang ating mga puso. Hanggang kailan natin sisikapin na magkaroon ng pusong nagpapasalamat? Hanggang kailan? Dapat po araw-araw. Ganyan yung puso natin. Marami man tayong problema. Huwag kayong mag-alala mga kapatid. Kahit matagal ka ng lingkod ng Diyos, kahit matagal ka ng Kristiyano, hindi guarantee na mawawalan ka ng problema. Pastor ka man o hindi, dadaan ka ng problema. Problema na alam ng Diyos na malalagpasan natin. Amen? Amen. Dahil sa tulong niya. So mga kapatid, para po sa ating konklusyon, maglaan ng oras sa libong ito upang pag-isipan ang iyong tungkulin sa misyon ng simbahan. Ipag-pray po natin. Saan po ba ako tinawag ng ating Panginoon? Para sa kanyang misyon. Tanungin natin ang ating mga sarili. Saan ba ako gustong dali ng ating Panginoon? Sa Japan? Sa Guam? Sa Japan? Sa Taiwan? Ano ang kailangan kong gawin para makita ko ang plano ng Diyos sa buhay ko? Habang ako ay nag-aaral, ano ang kailangan kong gawin para makita ko kung saan talaga ako gustong dali ng ating Panginoon? Ano ang mga hakbang na maaari kong gawin upang mamuhay ng isang buhay na nakakalugod sa Diyos? Umaasa ba ako sa kapangyarihan ng Diyos? O sinusubukan kong gawin ang mga bagay sa sarili kong lakas? Paano ko malilinaw ang aking puso para magpasalamat? And kanino ko maaaring ibahagi ang mensahe ng ating Panginoon? Sa kapitbahay ko bang lasing ko? O sa kapitbahay kong chismosa? Mga kapatid, ang pagkabahagi po ng salita ng ating Panginoon ay para po sa lahat. Wala tayong dapat piliin. Ex-convict man yan o hard killer. Bahagian po natin ang ating Panginoon ng salita ng ating Panginoon. At yung mga tanong na yun na pwede natin pagkulay-kulayan sa ating pag-uwi mamaya. Nawa, mangusap ang ating Panginoon sa ating buhay
na maramdaman natin ang tunay na misyon ng ating mga puso. Pero gaya nga po ng sabi ko, isuko po natin ang ating buong sarili para po sa ating Panginoon. As we close this message, I would like to call the praise and worship team. Let us sing the hymn, I Surrender All, and take this time to recommit our lives to Jesus. Dito, damdamin natin maigi. Damdamin natin maigi yung pusong handang maglingkod sa ating Panginoon. Isuko po natin ang ating buong buhay, ang ating sarili, para sa ating Panginoon. Damdamin po natin yung ating awitin.